Hello there. Ang ginagawa po ng inyong mama, no, na kung saan ay pinagkaitang kayo nang magkaroon at makuha na ninyo ang parte ng inyong mana dahil namatay na nga inyong papa, ito po ay labag sa batas. Kasi po, from the time na namatay po ang inyong papa, automatic po kayong bilang mga heirs, no, compulsory heirs at that, na maituturing ng mga co-owners, no, doon sa nasabing mga naiwang ari-arian ng inyong magulang. Obligasyon din ng inyong ina, whether mag-asawa siya o hindi, na within 1 year from the death of their husband, no, o papa mo, may kailan magkaroon ng settlement of estate, no, doon sa mga naiwang property. Otherwise, ay may violation po ito. At kung ngayon nag-asawa na siya at hindi na settle ang estate, ang kanila pong ari-arian, no, ay may tuturing na ang property relation nila ay may tuturing na complete separation property regime, no. Ibig sabihin hindi maaring isama ang mga naiwang properties, no, ng inyong papa sa kanyang estate, no, doon sa mga ari-arian na naaring napundar nila, no, doon sa second marriage. Kung ayaw niyang ibigay sa inyo ang nararapat sa inyo, no, ayon sa batas, ang sino sa inyong mga anak ay maaari po mag-file ng petition sa korte for judicial settlement of estate and partition upang sa ganun ay mabawi ninyo at makuha ninyo at ma-enjoy ninyo ang inyong legitimate o mana na pinagkaloob ng batas at kailanman ay hindi ito maaaring may pagkait, no, sa mga compulsory heirs. Makipag-ugnayan kayo sa lawyer for further assistance. Lamang na kayo pag may alam sa batas.